Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok Pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR SMNI Radio. Alright, isang magandang hapon mga kapartners at kapatok. Yes, maayong hapon sa ating mga kapatok na nakikinig dyan sa Visayas at Mindanao. Naimbag nga mali. Maupay nga kulop. Mayap-up ganapon. Buenas tardes. Yes, ang lahat ng yan ang ibig sabihin, mga kapartners at kapatok. Ay, good afternoon ho sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kung nais nyo kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 8836-3875 o di kaya sa 8801-9836. Yes, pwede nyo rin kaming i-text sa numerong 0927-540-2241. Yes, so di kayo mag-iwan ng comment sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok. At syempre, live na live din tayong napapakinggan na napapanood via GSAT Channel 9 nationwide. Kaya mag-like, mag-comment, mag-share na ho kayo mga ka-partners. Kami ang inyong mga kasama ngayong hapon na ito. Ako po si ka-partner Cherry. Yes, at ako naman si ka-partner Chiclet. Yes, at syempre meron tayong pinaka-importanting announcement ngayong hapon na ito. Dito lang sa ating segment na comment mo, premyo mo. So gusto mo ba ng free Splash Island tickets? Manood lang ng Patok from Mondays to Fridays, 1 p.m. to 2 p.m. Mag-comment sa topic of the day at baka ikaw na ang isa sa 5 daily winners na makakakuha ng 2 Splash Island tickets. Winners will be announced during the live on the program. Kaya tutok na mga kapartners at kapatok at sali na. Baka ikaw na ang susunod na mag-splash sa Splash Island. Tara na kapartner Chiclet, at ready ka na bang mag-slide at mag-dive sa Splash Island? Yes, sakto yan kapartner kasi sobrang init ng panahon ngayon. Yes. Grabe, pinagpapawisan talaga ako hanggang ngayon. Oo, kahit aircon. Oo. Yes, kapartner Chiclet, kaya mag-dive na talaga tayo sa Splash Island. Pero syempre, hindi na natin kailangang bitinin pa ang ating mga kapatok at kapartners ngayong hapon na ito dahil ipapakilala na ni kapartner Chiclet ang ating panauhin. Go ahead, kapartner. Yes, from selling silver accessories to building a branch beauty and wellness brand. 2 empleyado na may pangarap, isang market na naging saturated, isang maliit na salon na may 3 upuan at isang eyelash bed. Sa gitna ng pandemic, muntik nang matigil ang lahat. Pero nang magbukas muli ang industriya, doon nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-angat. Profit wasn't treated as income. It was treated as capital, reinvestment, expand, focus, and repeat. Ngayon, makakasama natin ang owner ng Luminous Corner Beauty, Miss Angeline Acot Taginod and Mr. Vincent Matthew Taginod. Welcome po sa Patok. Welcome, ma'am. Hello. Thank you so much Good for having afternoon. us. Mayroon po silang pagkakataon upang bumati, magpasalamat, especially those who are with you behind the scenes. Sige po, ikaw muna. Thank you sa DZAR for having us. Tapos, yung mga nanonood na family namin, also sa baby namin, si Polo. Tsaka also sa mga people na mga employee namin. Sa mga kapatid namin, kapamilya, magulang, hello, nandito po kami sa TV, sa radyo. Magandang hapon. Artista na ako. Yay! Nagawa Artista rin namin. naman talaga si Ma'am. At syempre, hindi
hindi rin magpapahuli si sir. Okay na po siya na lang po. Syempre, no? Hatid yan ng Luminous Corner Beauty and Wow. Wellness Hub. Yes. Kaya stay pretty, di ba, mga kapartners at kapatok. Pero, bago tayo dumako dyan, bago ho magsimula yung inyong beauty, Luminous Corner Beauty and Wellness Hub, pareho ko yung dalawang employed, sabi ko sa ating introduction kanina lamang. And then, Yes. mayroon ho kayong small silver accessories na business. Yes. So, at that time po, entrepreneur na ho ba talaga yung tingin ninyo sa inyong sarili? Like, or nag-e-explore pa lang po kayo? Actually, nung nasa kanya-kanya kaming linya, siya medtech, ako corporate trainer, ang inisip lang namin talaga, extra income lang eh. So, nag-isip kami ng pwede naming ibenta, yun, nagbenta kami ng silver, buy and sell. Doon kami nag-start na makaisip na, pwede pala tayong magkaroon ng extra income through this kind of business. Now, while we're working sa corporate job namin. Pinagsasabay namin. Hanggang yung market kasi nagkaroon na ng online shopping, dumadami na yung competitors, bumababa na yung market namin. Naisip namin, maghanap na kami ng ibang source of income. Na sideline pa din. Oo, na sideline pa din habang nagtatrabaho kami. Tapos si Ange, nagtitraining na siya ng mag-eyelash, mag-nails, ayun. Kasi before, mahilig na talaga ako magkolorete sa mukha, magkulot-kulot, mag-nails. Sabi ko, bakit kaya hindi na lang ako mag-training para gawan ko na lang sarili ko? Kasi as employee before, sobrang baba nung sahod namin. Kahit nasabi mong frontliner kami, mababa siya na hindi kakayanin yung mga extra pangkikay ko. Mostly pang lifestyle lang talaga siya. So, instead of gumastos ako sa iba, why not mag-aralin ko na lang tong isang bagay na to, ako na lang gagawa. Hanggang sa hindi ko alam na yung pag-i-invest ko pala dun sa mga skills na ginawa ko, makaka-help pala sa amin in the future. Ayun. Curious na ako kapartner kasi na-mention nyo, di ba kanina, you are working in a corporate na. Pero, at the same time, may mga side hustles na kayo. So, bakit, kailangan nyo pang kailangan na ba talaga, or, sa panahon ba ngayon, kailangan mas marami talagang side hustle? Mas maganda na meron ka pa ring side hustle bukod dun sa nakukuha mo na daily or monthly. Kasi, yung monthly natin, para sa akin, meron na siyang pinagtutuunan eh. Meron tayong bills na kailangan bayaran, rent, utilities. Paano natin makukuha yung mga parang luho na gusto natin kung hindi tayo magsa-side hustle. O kaya may times din na yung monthly na salary natin hindi enough para sa pangbuhay. So, kailangan talaga namin ng side hustle that time. Correct. Tsaka security na rin. Halimbawa, may mga na-hospital. Na-experience kasi namin both yan na kapag kinakapos talaga mangungutang, manghihiram sa mga kamag-anak na sabi namin sa amin, ayaw na naming maranasan yun. Kailangan maibay yung cycle natin. Ganun yung naging namin, vision namin sa sarili namin. Yes. At nabanggit din sa ating introduction kanina lamang, nakalagay dito yung sabi ni ka-partner Chiclet na 3 salon chairs at 1 eyelash bed. Ano yung exact na moment na sinabi niyo, tara, seryosohin natin to? Nung dumadami na yung customers namin, actually nag-start yung namin nung 2019 yung salon business namin. November 2019. Tapos, syempre, sa salon business kasi kailangan mo muna magpakilala, kailangan mo muna humanap ng mga parokyano. November, December, yan talagang peak ng salon business. So, lumakas, dumami yung mga regulars namin hanggang January 2020, February 2020. And alam naman natin kung ano nangyari noong March 2020, it's lockdown. So, pinagbawal lahat ng services. Doon medyo nahirapan kami. Nahirapan kami kasi bagitong mga negosyante pa lang kami. Tapos binigyan na kami kaagad ng challenge na ganito na tuloy-tuloy yung rentals, we need to support our employees. Tapos, buti na lang kamo, during that time, hindi pa namin binibitawan yung kanya-kanyang corporate jobs namin. So, meron pang support. Pero it's not enough.
So, nung na-lift na, nag-ECQ na, nag-MECQ na, so, bumalik na ulit sa sigla yung mga beauty services. So, that's the time na bumalik ulit yung mga loyal customer namin. So, hindi na kami nag-enough dun sa 3 chairs, sa isang bed. So, in God's grace, binigyan niya kami ng magandang pwesto, which is yung 3 floors na agad. Actually, pinag-take ng risk talaga namin yun kasi sobrang parang 4 times siya ng rent namin. So, sabi namin, kung hindi natin gagawin to, kailan pa? Kung hindi tayo mag-i-step up, baka mas mawala yung mga loyal customer natin kasi ang tagal ng waiting, 3 lang yung upuan, tapos sa labas naghahantay yung iba para lang magawan. So, yun yung parang eye-opener namin na, okay, sige, seryosohin na natin to, 3 floors na tayo, gawin na natin siyang one-stop shop talaga. Pero not in an instant. Meron pa siyang pinagdaan. Actually, before pa kami mag 3 floors, meron kaming tinayong barbershop. Nung after namin mag-open, no? After MECQ. Tapos, nag-start kami ng coffee cart. Tapos, doon na namin sinimulan yung 3 floors. Tapos, nag-try din kami ng restaurant. Hanggang pinik na namin kung ano talaga yung business na seseryosohin namin, which is yun nga, yung one-stop shop salon business. Yes. Kasi kapartner, di ba, sabi nyo nga, bagito pa lang kayo sa business. So, alam naman natin na maraming mga salons dito. Kahit saan ka pumunta, paglabas mo lang dyan, dito nga sa Guadalupe, paglabas mo, hindi lang 1, 2, kundi 5 pa nga yata yung options na pagpipilian. So, ano yung mga diskarte nyo na ginawa para makilala or mag-boom talaga itong si Luminous po? Siguro isa dun sa mga advantage namin with other salon. Kasi kapag pumunta ka sa salon namin, from head to toe kaya namin gawin. From hair, nails, hindi ka nalilipat ng ibang salon kasi 'di ba usually isang salon hair, tapos iba eyelash. Sa ibang salon na naman another massage or laser treatments, facial, ganun pa iba-iba. Kasama din doon, syempre, meron din kami mga ka-partner sa business na yung mga people namin doon na magagaling, mahuhusay na nakakakuha ng mga parokyana. Sila yung reason din kung bakit napupuntahan kami. Tsaka, affordable talaga yung pricing namin sa Luminous Corner compare sa ibang mga salon. And aside doon, pansin din namin sa business namin, pag nagvi-visit kami, lalo na nung unang branch namin na maliit, so maliit lang siya, so lahat ng client nagkakakitaan, then kami din, nagkakaroon kami ng interaction dun sa mga clients, nakaka-build kami ng relationship sa kanila. So isa yun sa mga tinitignan namin, bakit din namin napalaki yung business, kasi nagkaroon kami ng relationship dun sa mga clients talaga namin. Actually hanggang ngayon, kapag nagvi-visit kami, hindi kami kumausap ng client. Yung iba naging kumare na namin. Yun ba, parang from client hanggang ngayon na lumipat sila sa kung saan-saang lugar, we still friends dahil dun sa nabuo naming relationship with our clients, ganun. Speaking of relationship with your clients, sa inyo naman, sa inyong relationship, since nakalagay dito na 5 years na kayo na kasal, di ba? Okay, so halimbawa may mga disagreement kayo, mga ganyan sa strategies and then sa pagnenegosyo. Hindi ba kayo nagka-clash? Halimbawa, yung idea ni sir and idea ni ma'am, halimbawa ganyan. Paano nyo dinidistinguish in between personal and professional? Actually, madalas po yung clash. Pero privately. Pero what we do is, kasi madalas ang nangyayari, syempre, mag-asawa kami. Tapos magka-partner din kami sa business. Hirap. Nung una, nahihirapan kaming i-divide yung personal problem namin with our business problem. Parang nadadala namin siya pag uwi ng bahay. Kasi siya, honestly, siya ang pinaka-most emotional, lalo na kapag sa deciding point. Ako naman is, nagde-decide ako objectively. Hindi naman sa wala akong puso. Pero tinitignan ko rin yung side na ano ba yung in terms sa business, ano ba yung makaka-help talaga sa business. Siya naman kasi, nakakaawa kasi. More on people pleaser kasi ako. Yung tipong gusto ko, so, siya more on sa emotional talaga. So, ako, objectively, doon kami nagka-clash.
Pero later on, ayan, napapacify ko na siya. Nagka-harmonize na kami ngayon. Nakapag uuwi na ng bahay, okay, tama na. Iwan na sa mga shops yung problem. Later na lang ulit pag-usapan. Tsaka malaking tulong yung baby namin. Kahit nag-aaway kami Pag about nandyan business, siya. pag nakita namin, Referee yung baby. wala na. Oo. Hindi naman kayo pwede mag-away sa harap ng baby, di ba? Correct, correct. Kasi matatanda nila yun, kahit baby pa sila. Sinong mas risk taker sa inyong dalawa? Siya Ako talaga. talaga. 100%. Kasi meron akong parang titignan na it's better to say what if it's better to say try again than what if. Kasi kung hindi mo siya gagawin ngayon, may ibang gagawa para dun sa idea mo. Yes. Sabi, yes, ka-partner, sorry ha. Sabi dito sa gabay, sa tagumpay ninyo, which is also your motto siguro, never becoming complacent. So, can you Yes. explain more? Bakit ito? 3 chairs and 1 bed. Kapag naka-ROI na kami doon, hindi namin siya ginagamit to luho, to personal things. Ang ginagawa namin, we are investing it again to another business. So, after that, nagkaroon kami ng barbershop. So, kumbaga hindi ganun na parang hindi kami nakokontento dun sa isang source of income lang. Tapos, hindi pa pwedeng maging complacent ka, lalo na sa sistema. Once na naglagay ka ng isang sistema, hindi naman kaagad 100% yan eh. Magkakaroon ng revision yan. So, dapat ikaw as a business owner, tanggap mo na possible magkaroon ng iba. Magkaroon ng changes. Even sa market, ngayon, ang dami na namang mga nauusong technology sa salon industry. Kailangan mong mag-adjust, kailangan mong mag-innovate, kailangan mong maghanap ng paraan para makasabay dun sa trend. Kaya hindi ka pa pwedeng maging complacent sa Huwag tayong maging content. Oo, Kasi yung nasabi ko kanina, yung naiisip mo, gawin mo na yan kasi possible yung competitor mo, sila yung makakagawa nun na mauna kapag hindi mo siya ginawa ngayon. Tapos, aside doon, mag-invest rin sa skills talaga. Kasi doon tayo nag-step up. So, hindi lang pwede makontento tayo na nails lang ang alam ko or nails lang ino-offer ko kasi dito ako magaling. So, hindi pwedeng ganun kasi hindi tayo mag-grow. yeah. Yeah. Sa beauty industry ngayon, no, ang dami-dami ng mga developed na mga Yes. technologies, mga ganyan, bagong mga treatments, no? Paano nyo ina-adapt yung mga ito? Halimbawa na lang yung laser treatments and digital systems sa inyong negosyo. Ayun. Every quarter, nagpa-plan kasi kami ni Matt na this quarter, ano yung pwede nating ibigay sa clients natin na bagong services. So, nag-research market kami. Ano ba yung meron sa gantong salon na bago or sa gantong bansa? Ano ba yung patok sa kanila? Ganyan. Which is ngayon, ang nag-research kami, dun naman about sa hair. So, baka possible next month, release namin yung bagong services na natuklasan namin. So, yun yung isa sa mga ginagawa namin para makahabol dun sa innovation na nangyayari ngayon. And hindi mapag-iwanan na ito lang yung Luminous Corner. Ito lang yung kayang gawin ng Luminous Corner. Maaari ba nating i-reveal kung ano itong discovery na ito? Actually, meron naman na siya sa iba, pero dun sa Oo. area kasi namin is wala pa. Like yung frozen iron, yung steaming, tapos yung sa scalp treatment na for anti-dandruff or para mas maging moisture yung scalp. Ayun, yung inaano namin. Yes. And speaking of innovation, no, meron din kaming nabalitaan na upcoming Luminous Corner events. Yes. So, paano ninyo nakikita dito yung parang future ng mobile beauty and wellness services? Actually, ginagawa na namin siya since Nag-start last kami year last ata. year. Yan. Pumupunta kami sa mga companies, tapos dinadala namin yung buong salon Yes. doon. So, nagki-cater kami. Ang pinakamarami namin na-cater, 100. 200 packs. 200 packs sa isang company na nag-massage kami, nag-facial, manicure, pedicure. Kumbaga halimbawa, meron silang event
Like this month. Women's Month. Marami na nag-i-invite sa aming company to do a corporate wellness event dun sa company nila. Pupunta kami doon. Talaga namin yung nadala namin yung spa vibes doon sa kanila. Doon. So, merong nagmamanicure, may nagfe-facial, as in nagdadala kami ng facial bed, ng steamer. So, pag may binibigay na schedule kasi yung mga company. So, pupunta yung mga employee nila doon sa area na binigay nila sa amin. Tapos, for this month din, i-release namin yung events naman, yung sa mga weddings, yung mga sa birthdays, yun, papasukin namin yun. Kasi, napansin namin na kapag kiddie party, so yung mga bata yung nag-e-enjoy, yung mga magulang nandun lang nakaupo. So why not habang nakaupo yung magulang, may nagmamassage sa likod nila, di ba? Ganon. O kaya pag wedding, sa wedding naman, habang naghahantay sila yung mag-start cocktail yung area program, nila, di ba? may mga nagmamassage din sa likod. So yun yung this month na i-release Launch namin. Sarap naman Wow. yung dalhin dito sa patok. Yes, yes. Para ma-experience Ng na ng mga Luminous. kapatok natin yan. Oo naman. Kapartner, di ba? Yung Luminous Corner Beauty and Wellness Hub is a one-stop wellness hub. Yes po. So, ano ba yung mga services na ino-offer ni Luminous Corner at ano yung kumbaga, dun talaga tumatak sa tao yung Luminous Corner? Meron kami, so from head to toe siya, meron siya pang hair, meron siyang for makeup, laser treatment, facial, massage, nails, lashes, ano pa? So, halos lahat ng pampaganda meron kay Luminous Corner. Gluta. So, glutathione, meron din. Isa sa mga naging bread and butter kasi ng Luminous Corner, since yun yung pinag-startan ko talagang skills, is yung keratin lash lift. Yes. Yun yung isa sa mga mapapatunayan ko na dito talaga nag-start si Luminous. Kasi, nung wala pang Luminous, ako mismo yung nag-home service. Kasabay siya from 8 to 5 p.m. ng corporate job ko. 5:30, mag-home service ako sa iba't ibang client ng lash lift. Yun lang kasi alam ko before. So, as in na-master ko siya from that moment up to now. So, yun yung isa sa mga, kahit nakapikit ako, kaya ko gawin. Ayun. So, marami talaga ang nagpapalash lift dito kay Luminous. Parang gusto ko na rin. Yes! During ako dun live sa ano. ko, Eyelash pwede extension. mag-lash Actually, mahilig ako dun sa yung sa classer. Kaya lang, Ay, nangangati ako kaya after 1 hour, tinatanggal ko lang. Natanggal. Mabigat actually sa Ang Magandang lash eyelash lift lift. kasi, maganda kasi natural lashes mo yung ililift natin. Paano pag maikli? Kaya naman, pero hindi ganun ka-boom tulad ng mga sa sobrang haba. Pero kaya yung kahit maikli. At least nakatuk, ganun pa rin siya. May sound effect. Yes. Alright. So, ayun, we're giving you the floor po, no, to invite everybody saan-saan ho ba matatagpuan ang Luminous Corner Beauty and Wellness Hub, and paano po kayo contact to have their slot be reserved. Ayan. Yun. Ngayon po, meron po tayong 4 branches. Meron po tayong Luminous Corner Galas branch. Malapit po yan sa Sampaloc. Meron po tayong Luminous Corner Frisco branch. Meron din po tayong Luminous Corner San Juan branch sa Aurora Boulevard. At meron po tayong Luminous Corner Tandang Sora branch sa may Visayas Avenue naman po. Sa mga pages po, may kanya-kanya po yun yung title po ng lahat ng mga Luminous Corner na yun. Luminous Corner Galas. Ayun po. Yun po yung Facebook page namin. Doon po kayo pa pwede magpabook. Ang opening po namin from 10 a.m. to 10 p.m. po sa lahat ng branches. So, see you there! Yes. See you there. Pumunta kami dyan. See you Magka-partner there. I'll see you chiclet. there. Yes! Yes, at syempre no, maraming salamat no, sa mga patuloy na sumusuporta sa Patok sa DZAR. Meron tayong mga komento from our live viewers and listeners sa Facebook and YouTube, mga kapartners at kapatok. Go ahead, kapartner Chicla. Yes, si Angela Rivera. Na-amaze ako sa one-stop shop concept. As a busy mom, sobrang convenient na hair, nails, lashes, and massage in one place. Yes, at kapag nagutom ka, may Yes, rin doon. meron. Diba? May coffee shop. Oo. Wow, yun yung gusto ko. May coffee shop. Yeah. Lalo na pagka nagpa-treatment, di ba, mahabang proseso Kasi yan, so kailangan mo kumain. lalo na yung 3 mga hours. ribbon. Parang ang tagal.
Kaya Yes. mas maganda na merong nag-o-offer dun sa May loob. snacks, may coffee, na sila mismo magdi-deliver sa inyo doon. Yes, Wow, galing galing. naman kay Parang Patricia Reyna yung ano. Gomez, paano nyo nalaman na ready kayo na mag-expand from one branch to multiple branches? May specific target ba kayo bago mag-open ulit? Actually, yung nasabi na ni Matt kanina na yung profit ng business is ini-invest pa rin namin to another business. So, yun yung pinaka-key namin na hindi natin hindi natin pera yung pera ng company. So, kailangan yung pera ng company ilagay pa rin para mag-grow yung company. So, either palakihin mo yung isang branch mo or mag-branch out ka. Always reinvest, Yes. never be complacent. Yes. Are you in a always rush po ba? invest. Bakit ganun po yung mindset nyo? Hindi. Gusto lang namin, nga sa isip namin, gusto namin makawala sa rat race, sa payday to payday check. At the same time, naranasan kasi namin before yung wala. Rock bottom with both of our namin. families. So, And- gusto namin sa binubuo naming family ngayon, secured siya na, secured kami na anything happen, meron pang salo. Kasi to be honest, yung walang mga emergency fund, mahirap siya, mahirap gawan, pero yun kasi sa isang snap lang ng hospitalization, mawawala na lahat, which is naranasan namin. Kaya ayaw namin mangyari yun sa family namin. Not in a rush, but Oo. sinisecure lang namin yung future namin. Kasi kumbaga. na-experience namin first hand eh. Na-experience talaga namin na isang hospitalization lang nawala lahat. So, yun. Correct. Galing naman kay Daniel Reyes, sa dami ng services ho ninyo, paano nyo mini-maintain ang quality and consistency sa lahat ng branches? So, sa ngayon, since lumalaki kami, sabi nga namin, nag-start kami sa maliit. Ngayon, gumagawa na kami ng sistema, as in standard, operating protocol talaga siya na every step by step, saan kukunin, anong gagawin, meron na susundin ng ng partners namin or mga people namin sa shop. So, yun yung isa sa mga standard na kailangan, ito kahit step by step na maliit na step na to, kailangan gawin siya ng partner namin. Yun. Ayun. Ito last message, si EJ Espirito. Congrats, Ange and Matt. Proud of you both. Ayan po. And then last message na lang po sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po, Patok, dahil binigyan niyo po kami ng opportunity. Isa-suggest kong gawin ng mga aspiring business owners na pwede silang manood ng mga videos like this, live stream like this, para mas ma-inspire sila to do whatever they want to do sa pagbe-business. Etong Patok, malaking tulong. Yes. Thank you for having this program kasi iba yung nagiging impact ninyo sa mga taong nagnenegosyo at saka din sa mga aspiring business owners. Thank you sa inyong lahat. It's our pleasure po, and on behalf of our network, ayan, syempre, no, ito talaga yung pangarap ko na matulungan ho ng aming network ang mga entrepreneurs ho upang maipakilala ho nila ang kanilang negosyo at may share ho nila ang kanilang istorya upang makapanghikayat pa po ng ibang mga aspiring entrepreneurs na pumasok nga, ayan, sa mundo ng pagnenegosyo, especially yung mga takot mag-take risk, no? And salamat po sa pagpapaunlak sa Patok sa DZAR. Saludo ho kami sa lahat ng mga entrepreneurs kagaya ho ninyo, lalong-lalo na sa mga kababaihan, dahil Happy International Women's Month po. Ayan. So, Punta ating po kayo dun, ha? Of course, mamaya pupunta na kami agad dyan. Ayan. Of course, atin hong napakinggan, no, na-inspire tayo, nakakabitin, no, ka-partner Chiclet, na sa istorya nila ka-partner Angie and ka-partner Vincent. Ayan, ang owners ng Luminous Corner Beauty and Wellness Hub. 31 minuto makalipas po ang alauna ng hapon. Magbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 SMNI Radio. Kayo'y nakikinig sa DZAR 1026